Ngayon mga paps, ang pag-uusapan naman natin ay change oil or usapang engine oil. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, press nyo lang yung subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. Okay, usapang change oil or engine oil. Normally, tayo ay dapat magpa-change oil depende dun sa huling oil na nilagay natin. So, merong tatlong klase ng oil na ginagamit. Meron yung tinatawag na mineral, semi-synthetic, tsaka fully synthetic. So, yung mineral, siya yung pinakamura at dapat mas mabilis siyang palitan. Okay, so normally, ang mineral is good for 5,000 kilometers lang or 3 months. Now, yung fully synthetic naman, ito is ideal na palitan, ito yung pinakamahal, every 10,000 kilometers or 6 months. Okay? Then, yung semi-synthetic, ito yung middle ng fully synthetic tsaka ng mineral. So, ito, ideal ito mga around 7 to 8,000 kilometers or 4 to 5 months, dapat siyang pinapalitan. Okay, so yun nga, kung ano yung huling oil na nilagay ninyo, yun yung susundin ninyong interval ng change oil. Ito yung suggestion ko sa inyo dyan mga paps, no? Maging mahigpit kayo sa kilometers. So for example, na-accumulate nyo na yung kilometers nung oil na nilagay ninyo, dapat nyo na talaga siyang palitan. Sa months, pwede tayo mag-extend ng konti kung sakaling hindi pa talaga natin na-accumulate yung kilometers. Again, dapat mas mahigpit tayo sa kilometers. On experience kasi, meron akong ito, itong aking kotse ngayon na ginagamit ko talaga pantrabaho, in 1 to 2 months, replace talaga to ng oil. Kasi naka-accumulate na to ng 5,000 kilometers. So pag dinidrip ko yung oil nito, talagang sabihin natin, hindi na siya ganun kaganda. Now, meron akong sasakyan na hindi masyadong gamit. Sabihin na natin, yung dapat na 5,000 kilometers, minsan ang change oil ko doon mga 3,000. So may 2,000 pa dapat ako. Kaso in terms of months lapses na siya. So pag dinidrip ko yung kulang sa kilometers na oil, mas maganda talaga yun compared dun sa gamit talagang oil. Kasi syempre pag continuous na nagsisirculate yan dun sa loob ng ating engine, talagang iitim at iitim yan. Unlike nung oil na hindi masyadong nag-circulate. Okay? So, again, mas mahigpit dapat tayo sa kilometers than sa months. Actually, pwede naman nating extend yan. Like, for example, sa mineral, naka 3,000 pa lang tayo, kaso 3 months na. Pwede natin extend yan up to 4 months. Sa fully synthetic, pwede natin i-maximum yan hanggang 8 months. Maximum na yun 8 months. Huwag natin paabutin ng 1 taon. Kasi masyado na matagal yun. Baka naman mag-cause naman yan ng oil sludge. Yan yung isang problema, no? Pag sakaling pinatatagal natin yung oil sa loob ng ating engine or ino-overuse natin, eventually, pwede yung maging oil sludge. Kumbaga, ito yung pamumuo ng oil o masyado na siyang lalapot. So, pag lumapot yan or nanigas yan, ang tendency niyan, pwedeng bumara yan dun sa mga oil passage. So, pag yun ay nabarahan, hindi na makaikot ng maganda yung oil, hindi na malubricate yung mga bearing o yung mga component natin, ang ending niyan masisira. So kumbaga dahil nga yung oil kasi, part kasi siya ng pag-lubricate para hindi mataas yung friction, aside dun sa para hindi rin mag-init yung ating makina. So kung yung mga passage ay hindi na mapasukan ng oil, so wala ng oil na nagpe-penetrate sa kanya, so matindi na yung friction nun, mag-iinit yun. Or yun nga, magkakaroon siya ng maraming gas-gas. So ang ending, pwedeng lumuwag, or worse, pwedeng mabali yan or maputol dahil sa sobrang init. Kaya yun, dapat talaga inaalagaan natin sa oil ang ating engine. Isa yan sa pinakamahalagang PMS na dapat natin ginagawa sa months man o kilometers. Dapat talaga inaalala natin yan maigi. Huwag natin i-overuse yung ating oil. Then, yung oil natin, meron yung tinatawag na viscosity. Bawat engine, meron niyang recommended na viscosity. Although may range naman yon. Okay? So, dapat nating i-check yan dun sa ating owner's manual. Kung halimbawa, ang nakalagay doon is 5W30.
O pwede rin naman hanggang 5W40, pwede nating ilagay yung oil na yon. So ang pinakaano doon, kung ano yung recommended na viscosity sa ating engine, yun din yung dapat nating ilagay. Okay? Kumbaga, wag tayo mag-experiment. Although, sabihin natin pwede naman tumakbo naman lahat yan. Pero, bawat engine may recommended yan. Kasi, pag mas mataas yung viscosity, okay, mas malapot yun. Kung mas mababa, halimbawa yung 0W30, yun, sobrang labnaw na nun. So, bawat engine, meron kasing yan, nilalagyan. Kasi yung halimbawa, yung sobrang labnaw na yun, nilagay mo dun sa nagre-record ng sobrang lapot, pwedeng masira yung makina. Or halimbawa naman, yung sobrang lapot, ilagay mo dun sa sobrang liliit na mga passage ng mga engine, hindi makaka-penetrate, mahihirapan yung pump nun. So, ang effect, masisira rin yung makina. Kaya yun mga paps, no, pag tayo ay bibili ng engine oil, siguraduhin natin na i-check natin yung viscosity. Okay, so mababasa naman yan sa owner's manual. Check nyo lang yan dyan. Then tignan ninyo, ano ba yung recommended na oil para dito sa engine na to. So yun yung ilagay ninyo. Okay, para at least masigurado natin. Kasi nga, may sobrang lapot, may sobrang labnaw. So kung masyadong malapot yung ilalagay natin, tapos yung passage naman ng engine natin o yung oil doon sa yung mga oil passage naman natin is sobrang kikipot, hindi rin makaka-penetrate. So, ang ending, masisira. Kung sakali namang sobrang labnaw naman, pag pumasok yan dun sa mga mas malaking mga passage, baka hindi niya malubricate. Okay? Then, yon, iwasan natin yung pagbili ng peking oil. Nako, napakaraming peking oil talaga ngayon. Lalo na sa mga, kahit sa store kahit sa online. Makikita ninyo yung presyo napakalayo do sa original. Kaya be conscious sa pagbili ng oil kasi merong mga branded pero peke. Kumbaga, sabihin na natin pag tinignan mo nga yung lagayan, minsan sobrang lambot, yung printing sobrang hindi maganda yung pagkaka-print. Tapos sobrang mura, mag-alala na tayo doon, no? Kasi halimbawa, sige, bumili ka ng peke, fully synthetic. Eventually, nilagay mo sa makina mo. Sinagad mo ng 10,000 kilometers. Pero yung oil na yon, hindi naman pala kayang mag 10,000 kilometers. So, ang ending, pwedeng masira yung makina ninyo. Kaya pag bibili kayo, mas maganda doon sa mga trusted shop ninyo. Sa online, may mga trusted store naman Pwede rin kayo doon bumili. So, nasa sa inyo na lang yan. Sa mga gasoline station, yan, okay yan. So, nasa sa inyo na lang, ihanapin ninyo kung ano yung sa tingin ninyo pinaka-okay sa inyo na engine oil. Okay? So, yun, mga paps, na usapang change oil or engine oil. Again, mas mahigpit dapat tayo sa kilometers than sa months. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.